Magandang araw mga kababayan. So ito nga po yung pag-uusapan natin ngayon, no. Itong statement ni Senador Marcoleta patungkol pa rin sa impeachment trial sa kay VP Sara Duterte, na alam naman natin na talagang na-dismiss na ito. At yun, salamat kay Senador Marcoleta dahil siya ang nanguna, mga kababayan, no. Talagang hindi na sayang ang boto natin dito sa taong ito. Talagang yung slogan niya, no, sa ads niya ay kay Marcoleta may pag-asa ka. Talagang totoong totoo yun, mga kababayan, yung ads niya. So ito naman papakinggan natin ngayon ay itong kanyang statement, mga kababayan, yung kanyang privilege speech na hinilin tulad niya pa kay Ebat Adan. Sino kaya yung binabanggit niya dito, mga kababayan, na ahas? May ahas siyang binanggit, mga kababayan. So yun yung papakinggan natin. So panoorin nyo, mga kababayan. Ulitin ko lang Noong ang ating Panginoong Diyos ay nilalang po niya yung unang dalawang tao, pinagsabihan niya rin po Meron siyang isang sinabi sa kanila na para na rin po sa kanilang kapakanan. Ang sabi po niya, kayong dalawa, lahat ng nakikita ninyo na bunga ng halamanan sa inyong paligid at lahat ng mga hayop na nakikita nyo na gumagala riyan, pwede ninyong kainin para sa inyo lahat yan. Ngunit yung natatangi na puno na nandiyon sa gitna, ay huwag ninyong gagalawin. Matatagpo ang kabawalan ng ating Panginoon Diyos. Kaya lang po, meron pong isang ahas na biglang nakialam. Aroy, sino kaya ito, mga kababayan? Sino kaya itong ahas na nakialam na ito? Palagay nyo, mga kababayan, mag-comment kayo kung sino itong binabanggit ni Senador Marcoleta. So kayo na maglagay sa comment section. Sabi niya dun sa babae, sinabi ba ikaw ng Panginoon Diyos na pagka kumain kayo dyan sa... Si Senator Amy Marcos, tumatawa-tawa lang sa likod. Tingnan niyo, mga kababayan, 'di ba? Pangiti-ngiti lang. Bunga nung nasa gitna na yun ay kayo mamamatay? Oo, sabi ng babae. Ay, hindi totoo yun. Ayun. So, nanukso yung ahas, mga kababayan. Tinukso si Ebat Adan. Ang totoo niyan, pagka kumain kayo dyan, mas lalo kayong tatalino. Aroy. Grabe, no? Grabe ang ginawa pala nitong ahas na ito. Ito naman si babae, Mr. President. Nakinig. Sas. At nung makinig siya, pinuntahan pa niya yung asawa niya. Yun po yung kauna-unahang under desire po, Mr. President. Napakain din po yung asawa. Ano po ang ibig ko sabihin? Bakit ko po nilalahad ang pangyayaring ito? Meron na pong kapasyahan Ang dami pong gustong sumausaw, ang dami pong gustong magsabi ng kaibayong. Alam naman natin, mga kababayan, na ang mga sumasawsaw dito ay itong mga dilawan, mga pinklawan, at sino pa. Pati itong mga nasa house, mga kababayan, na talaga namang ito pa nga yatang nag-umpisa, mga kababayan. Pananaw at paniniwala doon sa kapasyahan na iginagalang nating lahat. Nang ibig ko po sanang sabihin, magpakaingat-ingat naman tayo kung sino-sino na lang ang nagpapayo sa atin. Kung mapapansin po ninyo ang karamihan ng nagpapayo na yan, may pagkakatulad po silang lahat Una, lahat po sila hindi nila binasa ng kumpleto yung rules of procedures ng impeachment proceedings sa House of Representatives. Sapagkat kung binasa po nila yon, malamang hindi po ganun
ang kanilang ibinubulong. Pangalawa, lahat po nung yun ay puro paborito po ng mainstream media. Nako. Pati mainstream Sila na media. lang po yung tinatanong. Alam nyo kasi mga kababayan, itong mga mainstream media, no, talagang ang mga binabalita mga kababayan ay puro na lamang impeachment at talagang hindi nagbabalita ng maayos at puro mga Duterte na lamang mga kababayan at talagang sinisiraan ang pamilya Duterte mga kababayan. Pangatlo, lahat po ng yun, walang pagmamahal sa mga Duterte. Totoo, mga kababayan, itong mga to, mga kaaway talaga ng mga Duterte. Itong mga Dilawan, itong mga Pinklawan, itong sila Dilima, sila Trillanes, sila Risa Ontiveros, Kiko Panghilinan, sino pa ba mga kababayan? Basta madami pa na talagang sinisira mga kababayan, talagang gustong pabagsakin ang pamilyang Duterte, lalo na si Vice President Duterte, para hindi makatakbo sa 2028 mga kababayan. Pero ang nangyari, hindi nila kayang tibagin. Talagang namamayagpag pa rin si Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung yung kalipunan po ng mga tao na yun, ng karamihan po sila, sa kanila ay nagsasabi, sila po yung mga legal luminaries. Tingin ko po sa kanila, yung iba ay legal mercenaries, Sir President. With all due respect to the word. Kaya po kung minsan, imbes na po malinawan ang marami po nating kababayan, nagkakaroon po ng pag-aalinlangan. Yung iba po ay naililigaw, nalilinlang sapagkat iba't iba. Kaiba yung mga paniniwala, pinipilit at gustong ipilit na yung pa yung mananaig kesa dusang kapasyahan na po na ibinaba ng Korte Suprema. Tama. Di ba nagpasya na ang Korte Suprema mga kababayan na void na nga itong impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero itong mga Dilawan ay hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Talagang gusto nilang ituloy kahit mali na. Kung sa bagay nga po, sa una ko pong paghalimbawa, Panginoon Diyos na nga po yun Kinontra pa ng ahas Ginong Pangulo, sa mga abogado po, palaging may biruan Kasi po, sa lahat ng pagdidiskusyon ng ating korte, lalong-lalo na po ang katas-tasang hukuman, hindi naman po lahat ay agreeable. Merong partidong aggrieved siya, merong partidong masaya siya. Ngunit, sa katapos-tapusan wala po tayong magagawa kundi tanggapin Tama. ang kapasyahan. Tanggapin talaga. Hindi yung mga kababayan talagang mayroon silang sariling paniniwala Hindi marunong tumanggap. Kahit na talo na sila, gagawa pa rin sila ng mga kung ano-anong bagay, mga alibay na ganito ganyan. Yung iba pa nga nagpapaano yung bang yung nagpapa-interview sa mga mainstream media at kani-kanino na mali daw ang ginawa ng Korte Suprema, na mas magaling pa ito sa mga Supreme Court justices mga kababayan. Matindi itong mga kumakalaban mga kababayan sa sa Korte Suprema. Dapat ipalit ito sa sa mga justices sa Supreme Court. Minsan po sinasabi nga natin kahit pabiro, alam mo ninyo basta desisyon ng Korte Suprema ay nagiging bahagi ng ating mga batas, maliman o tama. Yun po ay nasa Article 8 Civil Code na binanggit na po kanina ni Senator Bato. Nang sinasabi po, judicial decisions applying or interpreting the laws on the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Wala na po tayong magagawa doon. Batas na po yun Sa akin pong naunang talumpati kanina, Ginoong Pangulo, hindi ko na po ulitin
I will just request that my entire speech, Mr. President, be incorporated by way of preference to be included in this explanation in my voting yes for my own motion. Thank you very much, Mr. Thank President. you, Senator Marcoleta. Mga kababayan, yun nga po yung statement ni Senador Marcoleta. Anong masasabi niyo mga kababayan na talaga namang malinaw na malinaw mga kababayan, no, yung mga gusto niyang sabihin at ipaliwanag sa atin lahat. At ito nga pong impeachment na nangyari, no, impeachment trial na ginawa kagahapon ay nagkaroon ng 19-5 na boto. At ayun nga po, sa awa ng Diyos mga kababayan, ito yung na-dismiss na at hindi na mapag-uusapan pa. So mag-comment kayo mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa binabanggit ni Senador Marcoleta na ahas. Grabe, no? Matindi. So, pa-like and share na din mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.